Welcome karon ang atong CFD National Vice President for External Affairs, si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell, maayong hapon nimo diha, Brad. Mayong hapon, Bumbo Lawrence o Happy Solemnity sa tanang mga santos. Yes. Karong adlaw magyud atong gisaurog tanang mga santos All Saints Day. Naay man gyud nangutana Brother Wendell no nganong kitang mga Katoliko nganong mohapit pa man ta sa mga santos, magpatabang pa man ta nila og prayer nga pwede naman ta mo diretso sa Ginoo. Brother Wendell. Okay, mayo kayo ang pangutana, no? Anong kinahanglan pamanta nga mo hagi og mga santos kung mo di ba pwedeng mo diretso na ta sa Dios. Now, ang kabalaan sa Dios di maduol sa mga taong di balaan. Isaiah 59 versikulo 2, dili ko kamo makita, dili ko kamo madungog tungod sa inyong mga sala. Pero bisan pa ni ana naatay mga santo nga pwede makadungog sa atong pagduol nga na kanila. Ano man kay mga santo sa 2 Pedro 1:4 nakaambit sila sa gitawag gingon diha, through them you may participate in the divine nature. So nakaambit sila sa divine nature. Now, sa magod pananglitan, sa korte ang mohukom nato huwes. Ang mutabang nato abogado. Ang huwes abogado. Pero ang makatabang nato sa pagpanalipod abogado. Ang Dios balaan, pero muduol tag mga balaan nga suod sa Dios tungod kay sila duol man sa kabalaan sa Dios. Diha lang sa balaang kasulatan atong mabasa sa ikaduhang Tesalonica 1:10, ni anang mga adlaw himayaon ang Dios taliwala siya mga santos. So therefore mo nang muduol ta, iampo ninyo kami. So Brother Wendell, naa ba pod ni sa Bible no nga naay mga higayon nga wala dungga sa Ginoo ang mga prayer ang prayer sa tao apan murag naay intercession nga pamaagi aron dunggon sa Ginoo? Oo, na sa panahon ni Job, no, kung aton tan-awon to, dunay tulo ka mga taong mga makasasala, ngayo sila og panabang adto sa Dios. Ginungog man sila sa Dios kay nakikistorya man ang Dios. Pero nay giingon, dili na ko paminawon kay mga makasasala ang iyong hangyo, adto mo ni Job nga akong sulugoon. Kay siya ang akong paminawon. Sumotong may adto sila ni Job. Og si Job mo ay himo sa pangayo og panabang sa mapasaylo ang ilang mga kasalanan. So diya pa lamang makita nato nga dako kay kahimuan ang pagduol sa tawong balaan. Basta buutan, balaan, paminawon gid sa Ginoo. Pero bro, patay naman ni sila. Patay na si San Agustin, patay na silang San Nicolas. So unsa may kuan ani? Ang kamatayon sa tao wala matapos sa iyang pagkamatay. Ang kamatayon mooy bag-ong ang sa laing kinabuhi. Diha sa San Mateo, ingon nga atong Ginoo, 10:28, ayaw mo kahadlok sa mga tao sa magpatay sa inyong kalag. Pero dili makapatay, sa magpatay sa inyong lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kamatuoran na sa Revelation chapter 5 verse 8, makita man nato ang mga santos nga naa kauban sa Dios, dala ang insinso nga mao ang pag-ampo sa mga santos. So nagampo sila uban nato ug para nato. Pila na gyud kabuok ang mga santos sa atong simbahang Katoliko, bro, kay naa may gipang declare sa simbahan. Unsa pud tong uban nga wala pud ma-declare, no? Well, dili na ta makaihap ana na ang pila gyud na kay na may wa ma-declare pero mga santos. Unsa man na una do na tay tulo ka klase nga martyrdom sa simbahan. Gitawag og green martyrdom, white martyrdom, and red martyrdom. Green martyrdom
o gitawag po nilang blue martyrdom mo na ang mga tao nga nagkinabuhing ascetic life, self-control, fasting, mortification. So gitawag na naa sila og ah, green or blue martyrdom, no? Sa self-discipline. Na white martyrdom unsa man na kadtong mga Katoliko nga giayo-ayo ka og lotos og atake tungod sa imong pagtuo. So, beatitude, nanas beatitude. So, muna gitawag white martyrdom. Doon na gitawag red martyrdom, kadtong gipampatay tungod sa tong pagtuo. No? So, karon kadtong mga bata nga bag-o lang nabunyagan, unya namatay. Diretso naman tog langit. No? So, nganong pamisahan pa man nang naa sila? Kung namatay sila diretso naglangit, ang pamisa dili na naa para sa iyang kalag, kundi usa na kapamisa nga dunay bag-ong santos na tuas langit. Katong mga naa na sa purgatorio, unya nakalingkawas na, nakabayad na sa temporal punishment. Mao na giingon diya sa Hebreo Kapitulo 12, 23, biduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamugahan ng anak, kan sa ngalan na sulat na dito sa langit. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So, pwede silang kaduulan na to. Labi na ang mahal nga birhen, no, nga duol kaayo sa Ginoo. Siya anak, bro. Yes, hunaon ko na to ang mahal na Birhen Maria, igo lang giimbitar sila sa kasal kana. Giimbitar ha, pero siya ang unang nakabantay unsay kulang. Wala na'y bino. Imbitar lang na, pero siya ang unang nakabalo, wala na'y bino. Og tungod ana, wala miduol tong mga gipangkasal gani nga hangyo ang imong anak. Wala man mo duol, wala man manakig hangyo. Pero siya ay may hangyo ni Ginoong Hesus. Wala na sila ibino. Unsay tubag sa tong Ginoo? Babaye, wala pa moabot ang akong panahon. Pero bisag wala pa moabot iyang panahon na pamatud-an anang na ang Juan 2:4-6. Nga kun ang iyang inahan mo hangyo di niya balibaran, motong nahitabo ang unang milagro. Mo nang kita mo ingon, iampo mo kami karon og sa oras sa among ikamatay. Brad, kita ba do na po tsansa nga mahimong santos usab? Well, sa atong amahan namo na matuman ang imong pagbuot ato nang gilitok, no? 7 petitions, Our Father, thy will be done. Unsa may pagkabubuton sa Dios? Sa 2 Tesalonica 4:3, ang kabubuton sa Dios kay kita mabalaan. So, unsa may giingon sa 1 Pedro 3:16, pagbalaan mo kay ang Dios balaan man. So, ang predestination nato langit. Og matag usa nato gitawag sa pagkabalaan. Mo na ang dinhi sa Militant Church sa kalibutan, mo nang naang maningkamot pagkabuot sa kabalaan. Ang makanunayon sa mga sakramento, mo na dakong ikatabang para magbalaan sa tao. Yes. Bro, ari sa ta sa purgatorio, no, kay ugma kalag-kalag naman gyud ugma All Souls Day. Kay wala man gud kini sa Bible kining gitawag nga purgatorio, apan kitang mga Katoliko nagtuo nga kuan naa pa gyud ni nga estado kini, kay duha ra man gyud kuno langit ra gyud og impierno. So unsa man pud ni nga estado ning purgatorio, bro? Okay, una sa mga sola eskriptura, Bible alone, di mo tuo ana kay gideklara lang kuno ni sa simbahan. Kung gideklara sa simbahan Katoliko, para sa ilang interpretasyon imbintos Katoliko, then di na lang unta pud sila motuo og Biblia. Ngano man kay ang Biblia produkto man sa deklarasyon simbahan. Si Pope Seresius man ang nagtawag ang Biblia. Ang gabahin sa kapitulog bersikulo si Cardinal Hugo de Santo Caro. Ang ga-translate from Hebrew, Greek si Saint Damaso man. So, produkto na. Now karon, kung may sa di mabasa sa Biblia dili tuhuan, ang pagka-anaa sa purgatorio, pagka-excess sa purgatorio, dili tungod sa term, kundi dili tungod sa realidad nga naa siya. Pananglitan, diha sa kung mo'y taglangit lang o impierno, pinadayag 21-27, walay si bisan kinsa makasulod sa langit, bisan dunay gamayng kudlit sa sala. Na, unsao man na di puros ta barbecue, nga gamayng kudlit sa sala, di makasulod sa langit. Mo na ang dunay gitawag sa Marcos 9:49, antag sa tagsat katao, linisan pinaagis kalayo. Dunay kalayong mulinis, dili na imperno, dili po na langit.
Muna ang gihatagag termino simbahan, purgatorio. Unya, kung tanaw na to ang unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18-19, si Kristo miadto sa mga espiritu nga nabilanggo. Oh. Og nagwali dito. Sa ato pa, kung langit lang og impierno, dunay dapit sa Biblia nga gitawag og bilangguan sa mga espiritu. Kung tanaw na to ang ubang salin, version sa Biblia sa Spanish Bible, kay kanagon ang mabasa sa unang Pedro 3:18-19, si Kristo miadto sa mga bilangguan sa espiritu, mao kini ang mga espiritu sa mga tao panahon nga si Noe naghimog arka, 8 lamang katao ang misulod sa arka og naluwas. Kung tan-aw na to sa Spanish version sa ubang Bible, sa unang Pedro 3:18-19, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca. El Padre se entiende el por cárcel, el purgatorio. So kanang bilangguan di ay gitawag na siyag purgatorio. Oh, nga naman kay God's justice demands atonement of our sin. No. Unya ang paagi sa simbahan nga gitudlo sa tong Ginoo aron ta mapasaylo, pinaagi man sa sakramento sa kumpisal. Mao man naa ang San Juan kapitulo 20 bersikulo 21-22. Karon, kung nangumpisal ka, tinud-anay nimo nga gisugid ang imong sala, gipasaylo ang silot sa impyerno. Pero doon na may temporal punishment nga wa matangtang sa kumpisal. Unsa man ang temporal punishment? Example. Ako, nangabit ko. Niinulsulan ako ang akong sala. Gibulagan ako akong kabit. Nangumpisal ko. O di gipasaylo ko sa Diyos. Pero, ang epekto sa akong sala, ang kasuko sa akong misis, ang nawadag pagsalig, ang kasuko sa akong kabit nga gibulagan. O so nag-exist pa. Kung dili na to mabayran kining ni ang epekto sa atong sala nga ginulsulan dili sa kalibutan, munay bayran nato sa purgatorio. Amigo man ta bro Lawrence, no? Pananglitan. Nagmaneho kog sakyanan. Nabangga na ko imong sakyanan. Pagkabangga dunay damage. Tungod kay amigo ta gipasaylo ko nimo. Pero bayran ako ang damage sa sakyanan. Ingon ana ang hustisya sa Dios. Naa pa gid gihapon. Abi na kog papas tanan, bro. Abi kog papas tanan, naa pa gid ay Ang magkapapastanan mo ang plenary indulgence. okay kana. Kaya ang plenary indulgence mura ni bang para masabtan sa tanan. Mura ni ba og kining napreso ko sa bilangguan, gihukman ko sa korte, sa judge nga bilanggo, reclusion perpetua. So, duha man gyud ang punishment ana. Una, mabilanggo reclusion perpetua og ang pagbayad sa damages. So kinahanglan nako bayran ang desisyon nga gipahamtang nako. Pero samtang naa ako sa bilangguan, sa pila ka tuig na akong pagserbisyo, nakadawat kog presidential pardon, ang tanang silot sa korte mawala, ingon ana ang gitawag plenary indulgence. So bro, pila ka tuig sila magstay sa purgatorio kay naa man gyud mga pilosopo mangutana nga kapila man gyud ta magpamisa. Kay siyam ka adlaw na ta nga novena, misa pa gyud iniglubong every year po death anniversary, nay uban kada Lunes magpamisa. So kapila kita magpamisa para ani nga kalag aron maluwas. Walay giingon ang simbahan kung hangtod kapila magpamisa aron ang kalag maluwas. Pero matod pa sa mga theologians, ang usa ka pamisa igo na para sa kapasayloan sa mga sala, no? Sa temporal punishment. Lamang ang tanan nato nga mga pamisa kung ugaling ang kalag tuan na sa langit, mahiadto na sa mga kalag nga nagkinahanglan ana, no? Mao man gud niya. Ingon ang mga santo si Saint John of the Cross, at the evening of our lives, we shall be judged according to our love. So may buot pasabot ana evening of our lives, mauna naa siya ang kamatayon nato. We shall be judged according to our love. So buot punto ana. We can obtain according to our capacity to obtain.
Di ba? Pananglitan. Ang suba, sobra na ang tubig ni ipuno sa tundadyaw. Di ba? Pero kung ang capacity na to sa pagsagob, usa lang ka baso, di na makapuno sa tadyaw na to. Buot pasabot, pamalandungan na to ang mga nangamatay. Kadto bang mga nangamatay na to, nga naguna na to, unsay gidakon sa gugma nga dala nila sa dilang namatay sila. No. So kay kung ang ilang gugma, jutay ra, mo na ang pinaagi sa atong supplication, pinaagi sa atong atong tabangan ng kita mga buhi, dako kay ikatabang nila. Labi pa karong adlaw, ang simbahan naghatag og plenary indulgence, pizza 1 hangtod sa pizza 8 na. Unsa man nato na aron maangko nato ang plenary indulgence. Aron maangko nato ang plenary indulgence according to the Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Kinahanglan nato iampo na pangayoon sa morning prayer. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Kinahanglan una ng kondisyon. Ikaduha, nga mangumpisal gyud ka musimba og mga lawat. Ikatulo, nga imong iampo ang intention sa Santo Papa. I pray for the intentions of the Holy Father. I believe in God, our Father, Hail Mary. Ikaapat, kini ang pinakalisod. Kaya ako yung giingon sa akong kagalingon kagani ningkamot gyud ko aning niya. Ang pinakalisod, likayan bisan venial nga sala ug mortal nga sala. Mortal ug venial likayan. So mo na pinakalisod. Ako naningkamot ko bisan venial likayan ako. Nakasulod man hinoon gani ko og kananaang samtang nagmaniho ko nakasulod hinoon ko one way. Di na mortal nga sala. Dili tinuyo, no? Dili tinuyo. So pinakalisod na. Pero makatabang pagyapon kung dili makamit ang maong indulgence, doon ay gitawag partial indulgence. Makatabang gyapon para sa mga kalag. Oo. So bro, kining ang naa ingon sa sa mga simbahan, kalag nga naa sa purgatorio, going na ni sa langit. Mao na po. yes, Yeah. tanan nga naa sa purgatorio, padulong na sa langit. Nga naman, kay wa may makasulod sa langit nga ingon gud ang atong Ginoo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 26, hinumdumi kini, bilangguon kamo didto hangtod nga kabayran ninyo sa hingpit ang inyong multa. So, kung ang atong mga temporal punishment samtang buhi pa wala nato na mabayre, mo na bayra nato sa purgatorio. Ang problema lang kay sa purgatorio, we are not bound by time and space. Hala, Wa nay oras dito. kuya. Tanaw ra gon 2 Pedro kapitulo 5 8 3 8 9. Ang sigingon, ang usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig sa tao. So, kung tanaw nato na ang wala nay time and space sa laing adlaw, sa laing kinabuhi. Mo na ang atong yung pasag pag-ampo ang atong mga naguna nato, no? Nga mga nangamatay kay wa man ta kabalo. Sila ba'y namatay nga balaan nga ritso na sa langit? Dunay gitudlo si Saint John of the Cross. Doon na siya gitudlo. Ang iyang gitudlo, gusto ba mo nga dili na mo moaging purgatorio, ritso na mo langit? Ingon siya, kung gusto mo ana, una, embrace the suffering. Ayog reklamo sa tanang mga suffering. Kay ang suffering maka-purify ni sa kalag. Bisag So, diri ta embrace. sa kalibutan? Bisag Diri sa diri sa kalibutan kalibutan. mo sakripisyo ta? Mabitaw na nga sa prayer nato nga gitawag Anima Christi, Soul of Christ. Na part sa prayer diha. Suffer me not to be separated from you. Wow. Kay duha lang man ang mahitabo nato diri sa kalibutan. To suffer without Christ, to suffer with Christ. No, so muna na ang suffer me not to be separated from you. Unya sa morning prayer kay Monsignor Luis La Moro,
naanas prayer, I offer to you today, Lord, all my sufferings. Oh. So, i-offer yun na to. Kay ang suffering sa tao dito sa kalibutan, epektibo kay nang naa. Epektibo pa na kaysa nagsangyaw. Mm. Oh. Kay tulo ka level ang suffering na to. Una, unitive suffering, na unite na to ni Kristo. Ikaduha, purgative suffering. O si purgative, ang pag-antos nga giantos na antusan nato sa purgatorio, giantusan na nato diri sa kalibutan. Purgative. Then redemptive suffering. O si redemptive suffering, nga samtang nag-antos na niini, nakakabig tag mga makasasala o mga walay pagtuo. Oh. Mo nang mingon si San Pablo sa Colosas 1:24. Nagpasalamat ako dako kay nahingpit nako sa akong lawas ang kasakit ni Kristo sa cross. Ang pangutana, ngano mingon man San Pablo nahingpit niya sa ang lawas ang kasakit ni Kristo sa cross? Di ba dito hingpit? Hingpit man to kasakit ni Kristo sa cross. Pero anong giingon pa man niya nga nahingpit nako ang akong kasakit? Ang kasakit ni Kristo sa cross akong lawas. Tungod kay matag-usa nato dunay participation. If you want to follow me, take up your cross. Yeah. Follow me. Hindi kita dapat mulikay no sa sufferings. But bro, unsay kalainan sa suffering sa purgatorio o sa impyerno? Kay naa may kalayo ka gihapon sa purgatorio. Matod pa sa mga theologians o mga theologians, nga ang kainit sa purgatorio walay kalainan sa kainit sa impyerno. Uy. Ang kalayo nga kainit sa purgatorio walay kalainan sa kainit sa sa impyerno. Ang kalainan lang sa impyerno, eternal damnation. Ang kalainan sa purgatorio, temporal punishment. Mm. Bro, naay may apas pangutana no. Kining mga gagmayng bata nga nangamatay, mga fetus or kining gipang kuha or mga batang puya nga wala pa gyud nabunyagi. Asa man ni sila paingon, bro? Wala pa man ni sila isala. Well, doon na sila gitawag o kinini ang original sin. Ang mga bata, doon na sila gitawag og original sin. Mao na ang simbahan nag-ingon nga dapat bunyagan gyud kung mahimo 7 ka adlaw human sila ianak bunyagan gyud. No? Kay kundi na mabunyagan, mga matay nang naa sila, dunay tulubagon ang ginikanan. Pero karon, namatay nang naa sila, wala mabunyagi tungod sa sakit. Asa naman na sila ibutang, wala man na mabunyagi. Ingon ang Catechism of the Catholic Church ni St. John Paul II sa iyang Apostolic Constitution Fides Dispositum, nasa Catechism of the Catholic Church 1261. Matod pa de, as regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God. Unsa day ko no, isalig nato sila sa Dios nung kaluoy. Unya, pwede man pud sila madala og kining gitawag og baptism of desire. Ngano baptism of desire? Ang mahan, ang mga ginikanan, nga mga binunyagan, naaman sila desire nga kini mong bataa mabunyagan kung mabuhi. Pero ang giingon sa Catechism, wala mag-conclude ang Catechism, tuwa sila sa impyerno, di sila kasulod sa langit. Ang giingon sa Catechism, kanila nga walay mga bunyag, ato silang isalig sa Dios nung kaluoy. Diyos nun nga kaluoy. Bro, naapay isa no, kining mahitungod sa mga manalabtan, epektibo ba ilang mga prayers kay magpabayad man? Well, kung lahi nang magbabayad og halad, pero kung ang malabtan mao na gini iyang panginabuhi, lahi na pud naa, no? Gawas ana naa. Ako kaganiha, ako bitong giingnan tutuang uban nga nanguhag manalabtan. Siguro hapon na ninyong manalabtan nga manguna, una nakakumpisal ba na? Kay bisan pagkapila na gabalik-balik, unya wa pud dinay kumpisal, unsa man pagkadungog? Nag-intercession gud na siya. No? Unsa ang pagkadungog sa Dios kung wa nay manalabtan tuod na unya wa po nakasimba. Manalabtan tuod na pero dugay nang walay kumpisal. Akong gikungan mas maayo pa gani kung ang hingtungdan mo ay manguna provided nga nakakumpisal ta. Mo man ang gikinahanglan. Okay ra
muhatag ta sa mga manalabtan kay naamang yun ay gitawag og stipend. Pero kung ang manalabtan nga gi-request nato tan-awa ang estado pud sa kinabuhi, no? Kay mag-intercession man ang naa siya. Kung unsaon man kuno nila pagpanguna o pagpaabot sa pagampo kung kanang nalabtan walay kumpisal-kumpisal o kaha naghimog immoral nga sala. Mao. So kinahanglan na po siya sa state of grace. Brother Wendell, salamat jud kayo sa imong pag-join, no? Og happy All Saints Day sa imong tibok pamilya, Brother Wendell. Salamat Bombo Lorenz og pahinumdum lang sa tanang mga Katoliko. Pahinumdum na nato nga ang atong selebrasyon wala ni matapos sa Pizza Dos. Giawhag ta sa pagbisita sa mga sementeryo hangtod sa Pizza Otso. Unya nag-ingon ang simbahan basta makamit nato ang conditions sa plenary indulgence sa Pizza 1, Pizza 8 sa usa ka adlaw, usa ka kalagi kas purgatorio muadtog langit. So sa ato pa 8 na kakalag. Daghang salamat. Salamat kayo, Brother Wendell Talibong, ang atong Catholic Faith Defenders National Vice President for External Affairs. Si Brother Wendell Talibong usa ka ilado kaayo nga Catholic apologist o content creator